Sa dami ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programang Basta Natural, dito sa Radyo Agila. Nakaraan may nagtanong sa atin tungkol sa glutathione injection. Kasi merong nangyari na isang nagpa-inject sa isang salon, nagkaroon ng problema, namatay. Ngayon, ang tanong kung safe ba yung glutathione. Ito yung binabanggit natin noon pa, hindi naman natin yan kailangan. Okay lang yung mga capsules. Pero sa pag-i-inject, case-to-case basis. Ang naging problema kasi sa dami po ng mga gustong magpaputi, naglalabasan ng mga glutathione, yung mga, di ba, nag-i-inject, nagdi-drip, ika nga. Ang problema doon ay yung glutathione mismo na ginagamit. Kasi madami sa ginagamit nila, sinasabi galing Korea, galing Italy, galing Thailand, kung saan-saan. Masikat daw yung sa Korea, mas mahal. Ang dapat nating maintindihan, ilan lang yung approve ng ating FDA. At madami yung mga sinasabing galing kung saan-saang bansa, madaming peke. Kaya hindi natin sigurado. Kaya ang dapat na gamitin kung alin lang yung approve ng ating FDA. Ngayon, ang tanong, gaano ka-importante yung glutathione? Ang glutathione ay ang iniisip ng marami, pampaputi. Pero kung titingnan natin, usap-usapan yung mga antioxidants. Ang glutathione, sinasabing mother of all antioxidants. Kasi kung gusto natin na maging healthy, it's a secret to prevent cancer, aging, heart disease, dementia, pwede rin sa may autism, sa may Alzheimer's. So, madaming mga articles ang nasulat tungkol sa glutathione. Sabi nga, mother of all antioxidants, master detoxifier, and maestro of the immune system. Pero hindi natin kailangan na magpa-inject. Yung mga oral pwede kasi ang ating katawan gumagawa ng sariling glutathione. Kailangan lang ay tulungan natin na mag-produce. May mga dapat na gawin para tumaas yung glutathione level. Naturally, meron tayong sarili, pinoproduce ng atay. Kaya lang, pag hindi maayos yung diet, yung pollution, yung toxin, yung mga gamot na iniinom, trauma, aging, infection, radiation, saka stress. Lahat yan nagpapababa ng glutathione level. So pagka ganyan, nagiging susceptible tayo dun sa tinatawag na cell disintegration from oxidative stress sa free radicals, sa infections and cancer. Pagka nag-overload ang liver na damage, nahihirapan siya dun sa detoxification process. May mga pag-aaral na talaga nagpapakita na yung may mga chronic diseases, isang nutrient na kulang yung glutathione kasi kailangan ito dun sa detoxification process na ginagawa ng atay, 'di ba? Yung mga mababa yung glutathione, yung may chronic fatigue syndrome, heart disease, cancer, chronic infections, autoimmune disease, diabetes, autism, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, arthritis, asthma, yung kidney problems, and liver disease. Kung titingnan natin na parang sa Pinoy kasi basta glutathione pampaputi, pero madami po itong role na ginagampanan sa ating kalusugan. It can help prevent diseases, makakatulong para ma-maintain natin yung optimal health and performance. Ito'y very
simple molecules, pinoproduce naturally all the time sa ating katawan. Tatlong simpleng building block ng protein or amino acid, cysteine, glycine, and glutamine. Yung tatlo na yan na amino acids. Tapos merong sulfur chemical groups na kasama na ito yung nakakatanggal ng mga free radicals, yung mga toxin katulad ng mercury at iba pang mga heavy metals. So normally, nare-recycle yan sa ating katawan, pero pagka laging nandun yung toxin, nagkakaroon ng toxic overload, doon tayo nagkakaproblema. Sa proseso nito, may mga genes tayo na involved doon sa pag-create, pag-recycle ng glutathione sa ating katawan. Kaya nga ito dapat binabantayan dahil sa ang pinag-uusapan pa rin dito sa glutathione, yung genetic detoxification, yung sa DNA. 'Di ba yung problema ngayon, yung nCoV, yan ay single-stranded virus, RNA virus yan. Ang nangyayari, nagkukulang tayo ng mga part na ito sa ating DNA. So ang tendency, nalilimitahan yung capacity natin para ilabas yung mga toxin. So nangyayari yan kapag yung ating atay ay nagkakaroon ng problema. Halimbawa, nagsisimula yung pagdideposit ng mga fats. Sa pag-aaral talagang nandoon yung glutathione deficiency kapag ikaw ay may sakit. Nung mga nakaraan, na-explain natin yung glutathione as ultimate antioxidant kasi dun sa defense system ng ating katawan, ilang steps yon. Ang pinaka-ultimatum, yung glutathione. Diba, binabanggit natin, pag sobra yung antioxidant, masama din. Magpuproduce din siya ng another free radicals. At yung glutathione, yun ang pinakamagaling kasi nire-recycle niya yung mga antioxidants. Nandiyan yung ibang antioxidant, yung tulong ng vitamin C, ng vitamin E, ng lipoic acid. So nakakatulong yan para ma-reduce or magkaroon ng regeneration yung protective na glutathione molecules. Pero yun nga, yung oxidative stress ang nagiging problema or kaya sobra yung toxin. Halimbawa, madaming mga iniinom na gamot, so nadideplete talaga. Kaya later on ay nagkakaroon ng impairment ng immune system. Hindi na maayos yung pag-function. So madami ang ginagawa sa ating katawan. Ang kailangan lang matiyak natin na naturally napoproduce, mabantayan natin yung level nito, makontrol natin yung mga nagpapahina like stress, 'di ba, yung mga toxin. Pero may mga pwede tayong magawa para ma-optimize natin, ma-improve yung glutathione level sa ating katawan. Merong approve ng ating FDA na glutathione. Pero ito ay binibigay sa mga cancer patient kasi ginagamit ito sa overdose ng isang chemo drugs, yung cisplatin. Yung pagputi, side effect lang yan nung gamot na yan. Pero ang talagang ginagawa niyan sa katawan, tinutulungan yung atay para sa detoxification ng toxin. Hindi dapat basta-basta na nagpapa-inject. Common na reaction is yung gastritis or gastric discomfort. At merong iba na medyo tumataas yung thyroid hormones, tumataas yung blood sugar, nagkakaroon ng mga flu-like symptoms, chest heaviness at saka yung skin reactions. Ang nakakatakot, ang dami mga lumalabas, 5,000 milligram, 10,000 milligram, 20, pataasan sila. Pero hindi guaranteed. Diba? Pataasan ng, sabi nila, mas magtaas yung glutathione, mas mabilis magpaputi. Diba, napag-usapan natin ng bakit gusto magpaputi? Samantalang yung mga puti na, gusto man magpatan, magpaitim. Kasi protection yon sa katawan, yung kulay, yung itim. Yung mga reaction na nakikita ngayon, dulot ng sobrang taas kasi pwedeng mag-react, magkaroon ng anaphylactic shock or allergy, kaya nahirapang
huminga. Maaring walang lumabas na mga rashes pero iba yung epekto. Kaya talagang dapat na bantayan. Ngayon, ang dapat na gawin, naturally, pataasin yung glutathione sa katawan. May mga simpleng pamamaraan para mapataas natin yung glutathione level para hindi kayo inom ng inom o kaya nagpapadrip. Kung magpapadrip man yung approved ng FDA at saka ang dosage hindi mataas. Alam niyo yung approved ng FDA 600 mg lang. Sabi niyo di mahina. Yung mga dinidrip sa mga salon usually may 10,000, may 10,000, may 100,000. Ano yun? 1 kilo na yung glutathione. So, hindi po ganun yan. Kaya, hindi yan sigurado dun sa quality, dun sa amount. Saka, tandaan natin, pag sobra, masama. Ngayon, naturally, nagpo-produce ang katawan. Kailangan lang tulungan ang katawan na mag-produce ng sarili. Unang-una, kailangan ng sulfur. So, kumain tayo ng mga sulfur-rich foods kasi yan isang mineral na makikita natin sa halaman, saka sa mga protein foods. Isa ito na kailangan sa synthesis ng glutathione. So, 2 klase ng amino acid yung pwede nating matagpuan ang sulfur. Yung methionine and cysteine. Galing siya dun sa mga dietary protein, yung mga kinakain natin, baka, isda, karne ng manok. So, yun ang una, kumain nitong mga baka, isda at karne ng manok. Although may mga vegetarian sources din, like yung mga cruciferous vegetables, broccoli, cauliflower, mga sprouts, kale, watercress, saka mustasa. Yan, pwede ring pagkunan ng sulfur. Sa mga research, yung pagkain ng mga sulfur-rich vegetables, nakakapagpa-reduce ng oxidative stress sa pamagitan na pagpapataas ng glutathione level. Yung mga allium vegetables kasama din. 'Di ba? Sibuyas, bawang, lahat ng 'yan nagbo-boost ng glutathione level. Dahil nga, 'di ba, yung bawang at sibuyas, kahit yung sibuyas Tagalog, 'di ba, yung sabi nila shallots, yan, yung mga kinakain namin yan nung sausaw sa bagoong. Pag walang ulam dati, meron siyang sulfur. So, nagpapataas din yan ng glutathione level. Kailangan yan, importante yan sa production ng glutathione. So, make sure na kumakain tayo ng mga sulfur-rich protein. Baka, isda, poultry, yung allium family na mga gulay and cruciferous vegetables. Pwede pang makatulong yung whey protein, yung mga nagpapalaki ng muscle, yung mga bodybuilder. Usually, umiinom sila ng whey milk kasi magandang source siya ng cysteine. At nandyan yung iba pang mga amino acids na nakakatulong for glutathione synthesis. Kung matatandaan nyo, ang whey protein, usually kasama din yan sa mga formula milk ng mga bata. Makakatulong yan para mapataas yung glutathione level sa ating katawan. Pero bukod sa sulfur, may iba pang mga nutrients na kailangan para mapataas yung glutathione production mismo ng ating katawan. Nandiyan yung selenium, kailangan din yan. Nandiyan yung vitamin C. Alam naman natin ang vitamin C, isang water-soluble vitamins. Madaming pagkain ang pwede natin pagkunan nito, mga prutas. Ayan, lahat ng pagkain na mayaman sa vitamin C, kailangan yan. So, nagbibigay protection yan. Nag-work din as antioxidant. Pinoproteksyonan ang ating mga cells laban sa oxidative damage. At mini-maintain nito yung supply ng iba pang antioxidants, kabilang yung glutathione. Sa mga research na patunayan na nakakatulong siya para mapataas yung glutathione levels kasi inaatake niya yung mga free radicals first. Nauuna siya. Yung glutathione hindi na dideplete, hindi na ubos. Ang isa pa, yung vitamin C tumutulong para ma-reprocess yung glutathione kasi kino-convert niya yung mga oxidized glutathione into active form. Sa iba pang mga research, nakita na yung pag-inom ng vitamin C ay nakakatulong para mapataas yung glutathione level sa white blood cells natin in healthy adults. May mga study na yung pag-inom ng 500 to 1,000 mg ng vitamin C araw-araw
for 13 week, tumaas ng 18% yung glutathione sa white blood cells. Sa isa pang study, 500 mg ng vitamin C per day, tumaas yung glutathione in red blood cells by 47%. Dun sa mga study, ang ginamit ay supplements, hindi yung mga pagkain na mayaman sa vitamin C. Ito, sabi nga, kailangan pa ng research to determine if yung pagkain ng mga pagkain na mayaman sa vitamin C ay nakakatulong para mapataas yung glutathione level. Pero probably kasi yung sa vitamin, sa mga supplements, tumaas yung glutathione sa red blood cells and white blood cells. Pag sa mga pagkain, dahil din pareho lang naman sila ng chemical structure na yung vitamin C sa pagkain at saka yung vitamin C na supplements, so maaring ganun din yung effect. Kaya talagang kailangan yung vitamin C. So isa pa, selenium. Co-factor ito sa glutathione activity. Kaya yung mga sources ng selenium, karneng baka, manok, isda, yung mga organ meats like atay, yung kesong puti, yung brown rice, saka mga nuts, mayaman sa selenium. So nami-maintain or napapataas yung body supply ng glutathione. Ang recommended dietary allowance or RDA for selenium ay 55 microgram. Ganon lang kakonti. That is based dun sa amount na kailangan to maximize yung production ng glutathione peroxidase. Siyempre pa, yung pagkain o mga pagkain mismo na mayaman sa glutathione. Spinach, avocado, asparagus, okra. Naku, sarap ng... Yung dietary glutathione, hindi siya kaagad-agad na absorb ng ating katawan. Saka kung titingnan natin sa pagluluto, may mga paraan ng pagluluto na nawawala sila sa mga gulay. Huwag lutong-luto para nandun pa rin yung mga nutrients. At ito'y makakatulong para kung maabsorb ng ating katawan ay mapakinabangan. Although kailangan pa ng madaming research para mas maintindihan yung effect ng glutathione-rich foods sa oxidative stress and glutathione level.